Hi guys! Nakabili pala tayo ng isda. Ito. And then, na-toad ko na siya. Kaya kung mapapansin nyo, frozen yan yung nabili ko ngayon. Na-toad na siya. So, lilinisan natin muna bago natin ilagay sa freezer. Para kapag iluluto na natin siya guys, is madali na lang siyang lutuin. Actually, siguro guys, itong isa gagawin kong paksiw. Itong isa naman guys, piriprituhin ko lang siya. So, lilinisan ko na ito. Iluluto ko na rin siya as paksiw ngayon. At kung maluto ko siya guys, i-freezer lang ulit natin para may babaunin na tayong naluto. Since today is our day off, may time tayong magluto. So, meal prep tayo guys dahil the following days after our day off, magiging busy na naman tayo dahil diretso na naman ang ating trabaho. Yes guys, ganun talaga ang life natin dito. So, we need to save our time. Especially nowadays, bumalik na ang mga bata sa school. So, tapos na ang kanilang mga term break. So, let's go, guys! And guys, mag-gloves lang pala tayo. Since maglilinis tayo ng isda, mag-gloves tayo para hindi mangamoy yung ano natin. Yan. Gloves lang tayo. Kasi baka mamaya matusok ako na naman. One time na sa experience, natusok yung aking kamay at masakit. So, ayan guys. Lilinisin ko lang tong isda. Piprep ko lang. Pala guys, sa ating strainer, dito natin ilalagay yung ating isda malilinisan. So, it's time to clean our fish. Then, after that, ipapaksiw natin yung isang pack. And then, yung isang pack naman later is ipiprito natin kapag gusto natin ng pritong isda. Actually, guys, alam niyo ba kung nabili namin to noong Friday and then now Monday na. Ngayon ko lang malilinisan kasi nga sobrang busy sa trabaho. Ngayon lang nagkaroon ng day off. Actually, guys, day off ko today and tomorrow. So, marami tayong magagawa today and tomorrow. Actually, marami talaga tayong gagawin guys. Magtutupi, naglalaban ako ngayon. And then mamaya magpapadryer ako dahil hindi tayo makakapagbilad sa labas dahil maulan. And then after mag-dryer, tupi. Then after magtupi, maglilinis ng bahay. Ganyan ang mga nanay. Pag day off, walang pahinga. Instead of pahinga natin ng day off, well, kailan pa rin naman natin magtrabaho. Even though nasa bahay lang tayo. So ayan guys, linisan ko lang tong fish. Actually guys, ang ganda nitong fish na to. Fresh pa naman siya. Hindi ko lang kung tawag dito, galunggong ba? Or hasa-hasa? Ganito ba? Tama ba yung paglinis ko? Tatanggalin ba to? Ayan, may natira. Hindi ko alam kung ano yun. Basta yun. Marunong naman ako maglinis, guys. Oo naman. Ayan, tinanggal ko yung hasa. Kung ano yung mabunot, yun na yun. Then sa may muso niya. Muso talaga siya. Ayan. Pagpasensyahan nyo na guys sa aking paglinis. Okay na yan. Tapos mamaya guys, ipiprepare ko yung ating condiments. Yung ating luya, sibuyas, bawang. Yan. Tanggalin natin to kasi madumi yan. Mga kinain nila. Actually guys, sa panonood ko sa Facebook, marami akong natutunan. Since marami kaming time to work, wala nang time masyadong mag-cook. Especially pagod na sa trabaho. Minsan lang naluluto ko na lang yung easy to cook. Alam nyo yun, mga delata. Actually, alam nyo guys, may time pa naman ako magluto. Pero pagod na talaga. Ang hirap guys. Pagod ka na sa work. Pagdating mo ng bahay, wala pang luto. You need to cook pa. Kasi hindi mo naman maasahan yung mga bata. Of course, hindi pa naman sila marunong magluto. Si husband, pagod din. I know, naiintindihan ko rin siya dahil mas mahirap din talaga yung trabaho niya. Kaya ako talaga na nanay. I am the responsible para magluto. Sandali pala yung ganun. Alam nyo guys, dito sa New Zealand, ang mamahal ng mga isda. Sa Pinas, mabibili mo lang to sa mga palengke. May mabibili ka 50. Dito, yung 50 mo, ano mabibili ng 50? Yung $1 na yan? Wala. Kaya, thankful pa rin naman kami guys. Kasi nandito tayo sa bansa na kahit hindi natin bansa, patuloy pa rin tayo namumuhay. Thankful pa rin kami kasi kasama namin yung pamilya namin na hindi na namin sila masyadong iniisip sakaling naiwan namin sa Pinas. Diba? Ano yan guys? Oh my gosh, parang matatanggal na yung ulo. Kasi overtoad ko na siya. Natoad ko ng Friday ng pagkabili. Tinoad ko na kako. Sabi ko, lilinisan ko pag may time ko. Yan guys, wala talagang time. Yan, hugasan ko lang siya guys. Ito na nga lahat ng ating nalinisan na isda. So yan guys. So, maghihiwalay lang ako ng ipiprito ko and at the same time the rest yung ating ipapaksiw. So, siguro yung mga ipiprito ko yung mga gantong size lang. Para may paksiw natin yung mga malalaking size guys. So, yan.
Guys, 6 lang siguro yung ipiprito. Hihiwalay kong pang prito. Tigda dalawa kami. Ako, si husband, tsaka si Alhia. And then ito yung ating ipapaksiw. Kasi since kahit napaksiw siya, masarap pa rin naman kapag iprinito. Pinag-iisipan ko nga kung maghihiwalay pa ba ako or papaksiw ko na lahat. Siguro, iba pa rin yung lasa kapag yung hindi napaksiw na prito eh. So, ayan, siguro ito lang ipapaksiw ko. And at the same time, this is prito. So, ayan. Ipa-plastic ko lang muna ito dahil ito iluluto ko na muna. Guys, ito na pala yung niluluto kong paksiw. Ayan, grabe yung bango. Nangangamoy, paksiw ang ating kusina. Ayan guys, yung ating paksiw na galunggong. So ayan guys, yung ating another additional meal prep para sa ating baon-baon. Guys, meron akong na-prepare na 5 tab. Itong isang tab na to is 2 piraso. Bali pang baon ko na lang ito kasi 2 piraso lang. The rest, tigta 3 yan guys. Tigta 3 piraso sila. So, pwede namin ulamin ng baunin ko ni husband ng good for 2 days. Maybe yung isa pwede namin pang ulam and then itong 4 pwede namin salitang baunin ni husband. So, ayan guys, ang aming no prep ng aming paksiw na isla. Guys, isa-isahin ko siyang lalagyan ng label para alam namin kung kailan nagawa itong ulam na ito. Paksiw. Today is 20 ng April. So that's it for today's vlog, guys. Thank you for watching and I hope you like our video. Bye!